Habang nag-prepare sila, what is the settings for FUP application? Anong parameters ng FUP? Standardly, what you will follow in FUP, kapag ang presyente po is mobile or mahina talaga, ang standard natin is always set your machine into standard ES mode. ES nyo lang. No? Ine-FES mo siya kapag gusto mong gumagalaw siya habang naka-bandage. Pero kung yan is debilitated, mahina talaga. For example, na may stroke, na di nga nagagalaw yung limb kaya minamanas. Or masyado na mabigat yung manas kaya di nga magalaw yung limb. Set the machine in ES. Kaya ang standard na natin is utilizing ES mode instead of FES. So, ibig sabihin, ano ang setting ng machine? ES. So 1:1 ratio with a ramp of 2 with a ramp of 1 with a hertz of 2. Yun ang standard niyo. Place it on a muscle belly. Yun lang yun. Ayun ba tayo? Ayun ba tayo aalis? Ayun na yun. Ay, nag-ano pa lang. Kami halagat. Kaya. Sige, sige. Cannot be. Excuse me. Dapat cellphone mo eh. Ako, bubog mo cellphone ko. Pangit zoom neto. So kapag po nag-FUP tayo, anong protocol natin kapag naglalagay ng bandage? Paangat. Ano yung paangat? Distal to proximal yung Okay. So mahigpit yung ilalim, tapos pag sa taas, maluwag na. So yung batak is 100% ng bandage para masikip yung ilalim.
Tapos, habang paangat, manual na. Usually kapag ka nag-FFP, ang ginagamit natin dito yung 4 inches na nakatahi. Depende sa haba nung FFP. Maganda rin naka-elevate yung commonly siya pag ginagawa siya simula pa hanggang dito. Tapos elevated siya para dun sa drainage din. So sa clinic, commonly nyo siya may encounter pag mayroon kayong mga ACL patients. ACL, tapos siguro sa yung mga bedridden. Pag talagang gininfuse sa may nakakapagod lang siya pag mag-isa kayo, tapos bilateral. Kasi ang kahatain yan, dalawang pag di nakatahi kasi dalawa yun. So, isa pa lang, tapos isa pa ulit. Tapos sa-start mo pa yung machine. So Start tayo ha. So, bakit COVID ka? So yung una kong parameter dito is yung ES na parameter. Tapos mamaya yung sa FES. Meron na. Ayan. Kabila. Meron. So usually din ginagamit yung FUP kapag may mga patients ka may swelling. Tapos kapag ka sa FUP naman, same parameters din, ganun din yung gagawin niya is masikip yung distal, pagpa-proximal is maluwag. Tapos make sure din yung sa pulse width nyo is din kayo dun kasi kailangan din malaman kung gaano kalaki yung area na sasakupin nyo or like yung area na target nyo. So kung hindi naman ganun, kagaya nito, hindi naman ganun kalakihan yung limb ni patient, so pwede na tayo sa 200. Pero like for example, malalaki yung muscles ni patient, pwede tayo mag 300. Electrodes po is sa quads, tapos sa TAs. Bakit daw po apat mga Kapag ka po kasi dalawa lang, hindi natin magatarget yung sa lower. So, mas maganda po na dalawa yung, ay kagaya nito is quads. Tsaka hindi naman po tayo nagkakabit ng isang electrode sa quads, isang electrode sa TAs. Usually po, di ba kapag ka nag-tense din tayo or ES or FES, lagi dalawa yung nakakabit. Meron. Meron. So, isa pa is na lagi i-check nyo is yung kung gaano kahigpit din yung sa bandage mo. Kasi may iba is parang nangingitim na pala yung bandang distal part dahil sa sobrang sikip. So, kailangan nyo rin siyang i-adjust. Po. Head of over the entire foot. Going up. Kasi bakit? Kapag ganyan yan, mabubuo ang malas yan sa taas. Makukulong. para may idea kayo simula dito. Ang kita lang dapat is the toes, no? Yung heels lang, then yung forward, di kayo pwede
figure of 8, dyan. Wag. Kasi magpupulong siya sa malulay. Spiral lang siya papanigla. Pinaka-mahigpit sa baba, going up. Another is, you need to place it with a wedge board or a bolster at the feet. Kasi dapat, the limbs should be elevated above heart level to facilitate the flow of lymphatics. No? Tapos dapat gumagalaw ang limb during FUP application. Naggaganto talaga siya. Habang suot-suot nila yan. Here. Sige. Can you demonstrate an upper extremity FUP? Ang paglagay ng electrodes yun depende ha. Kung ang pasyente ang manas lang ay ang paka, hanggang leg lang kanina. Huwag tayo maglagay ng quads. No? Kung ang manas yan kung naabot nyo ng leg, tingin ninyo kailangan mag-result ng quads for movement and participation of lymphatic flow. Doon kayo quads. No? Basti, upper external. Ay, basta ikaw na. Yes. Nakalimutan ko na. Sinabi. Ika na may pa. Tapos yung place ko mag-electric switch mo, sabi mo naman sa explain mo na lang yung baka may superior situation. Go, Basti. Explain mo na. Easy. Gusto na lang. Sino may absence sa leg ko mo? Nakahinga. Pag ganitong FUP, dapat may ano. For example, tulad ng sinabi ni Sir, dapat naka-elevate to like sa heart level. Same rin dito. Para yung flow ng fluid is parang ano, gravity yan. Assisted. Ito pababa. Ganun lang. Medyo yan. Kunwari na. Kunyari naka-elevate doon sa... Sinisipon ako. Okay guys, may tremor kasi. Ano kayo? Like for example, kunwari. Assume na lang may unan. Mostly tulad ng sinabi ni ano, ni tawag doon. Sabi ni, ano? Sorry. Nakalimutan ko na ito guys. Nag-exam ka. Dito like 100 and then hanggang papuntang proximal yun yung mas mababa yun. Sakit Axel. Okay lang sa'yo? Okay lang? Sure ka?
Hindi sir, dito ba't ako? Dito lang sir. Wait lang, Axel, mag-relax ka. Ang tigas pa din, nahigpit sa phone. Eh paano kung ito na ang manas ng pasyente mo, saan ka magluluwag na? Baka umabot ka na ng shoulder. Hindi, inaano ka hanggang dito sir sa forearm. Ay, sige pa, o tinan mo, o tinan mo, check ko ngayon. Digital test na tayo. Ito yung tignan ko pala yung bata ko kaya, sabi ko, parang higpit pa niya yun. Mahigpit na? May kasamang galit. Basta manas lang yan ha. Ado sir. Hindi siya, ano. Di ba binababaan hanggang paano? Approximate. Sobrang higpit na. Ano mo, hindi na yung mga Axel, no? Sorry pare. Pinapawisan na ako para. Invitation pa to. Sabihin mo okay na. Ay, namumula na okay? Ang init. Angat ko nga. Pwede mo hawak. Kung pulasan mo yung pause ko. Ang ina namumula na. Hindi yung okay, sir. Sige. Paano po pagka mismong hand lang yung may edema? Dito po ba lang? Forearm. Forearm. Hindi din may problem tayo. Kamay lang. Ano ilalap? Kailangan daw masakit kamay lang. For example, may nakaano dito nakapatong para like heart level. So yung gravity pababa yung tubig. So yun. Then same no ano. Dun sa ano, wrist extends or dun dito. Sa wrist extend. Wrist extends. Oh. Then dito dun. Then dito. Wrist extends. Isang electric din. Up. Dumamo nga yun. Kahit ano, flexible. Parang crucifixion sa akin. Yes. Kapag yung ES, ginagamit nyo kapag yung patient sobrang hina talaga. And then kapag FES naman, yung patient na able pang ikilos yung kamay. Hindi mo yung mararamdaman. Meron? Tagal pa ba yun, sir? Meron? Reset po. Pagkabalik na niyo. Pero May basket na nangyari sa'yo. nag-iisang wire sa ang gulo kasi. Hindi, mali yung wire. Tig-iisa yung ginamit mo. Mali talaga. Sorry sir, sabog lang talaga. Hindi, pero ganun lang. Same nung ginawa ng parameter nung Belisir. So pag nag-ES ka, yun yung mismong pasyente na hindi magalaw yung katawan, yung sobrang hina. And then kapag FES, doon yung pwedeng may movement habang ginagawa. Kapag ginawa nyo. So yun. Same yung parameter. Okay, so take note of the applications of your FUP. The FUP is used for edema management. Pag may manas ang pasyente.
So, selections of the areas to be treated is, hindi ka naglalagay ng electrodes at the hands and the feet. No, we only place the electrodes on the areas of the limb, which is the leg, or the thigh, or the forearm, or the arm. Clear? Always place it above heart level, may patungan. No, hindi na inaangat sa area ng pasyente. No? And then the treatment time is always depending. Minsan 10 minutes, no? Minsan 15 minutes. Ganun katagal siya, hindi saglit lang. Clear? Naintindihan mo na lahat? Okay. Sige. You have a break, no? You have a 15-minute break. We'll have the practical exams. Practical exams is vital signs taking.